Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsyala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon, o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsyala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. Ito. Di ba affidavit of complaint lang naman yung na si Konsyala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG? Yes, Mr. Chair. Or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? Yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo, na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements na witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Ayun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, at totoo yung sinasabi ni Konsyala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsyala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi nga kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses?
Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila dun sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you didn't learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court po, kung saan po nagaganap yung liga that Yung time. basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinadescribe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, tinted. Huwag kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle nung corroborative witness mo? Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas nagbababa ng bintana? Base po doon sa salaysay po. Before the incident, Mr. Chair. Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. Yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant, baby 16 yun? Yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko walang CCTV, may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, sir, if I may add, sir, at least 3 of, at least aside, sir, ni Cap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it was clearly seen doon sa CCTV. RD, pwede ba submit in this committee the CCTV? Yes, kasi parang hindi kompleto yung istorya. Ngayon ko rin din nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga Lumbang, edi wala kayo nakuhang witness doon? Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni Lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the Provincial Director,
ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir, but all of them refused to give statements, sir. Konsehal Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay, pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong, at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa paggitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, dun nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po dyan sa harap po ng outpost, may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yun, may kasama sa labas na naka-tricycle. Nakaupo yung kasama po niya ng tricycle dun sa likod po ng motor. Nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya, parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon, yung pong babae na yon, parang nagsiselfone, maya-maya po may bumaba na, sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala, ni isa man pong tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. So, pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehal Lumbang, sa CCTV? Po. O sige, okay. Opo, So we ask the submission of all those CCTV para makita po ng mga members. Did you consider that, investigator? Yung mini-mention